yung ginagawa ko, kung hindi ka pa nagdadaan sa mga ganong sitwasyon at naririnig mo yung sinasabi ko, magagalit ka eh. Pero puta! Bakit ka na yun? Yaman mo! Gunggol! Mariligid na sa pagkain! Good morning, guys. Nagbubo niya yung mga nasa social media. At ito nga, wala na nga ang mga paid si Rendon Labrador. Panoorin natin na napapatuwa nga payag ng isang vlogger. Subjective kasi yan. Depende kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa ko, kung hindi ka pa nagdadaan sa mga ganong sitwasyon at naririnig mo yung sinasabi ko, magagalit ka eh. Kasi ang nature ng tao, hindi mo maiintindihan kapag hindi mo pa napapagdaanan. Laban na si Rendon. Ang masasabi ko lang ay nalulungkot ako kasi mahirap pang mawalan ng page, mahirap pang mawalan ng isang pwesto sa social media. Ayaw ko naman na mangyari yun kay Rendon kasi as a content creator, that is one of the worst nightmares that you can experience as a vlogger, as a content creator. Pero puta! Bakit ka na yun? Yaman mo! Buti ka! Ano? Good day! It's a good day! Nanalo ang Pilipinas! Stay motivated! Ano? Ang nakakaintindi lang sa akin, yung mga naranasan na, yung mga experiences na nangyari. For example, broken-hearted ako. Iniwan ka. So, nakaka-relate ako sa tao na to. Kasi, naramdaman ko yun eh. Minsan kasi medyo spicy yung words mo, Rendon eh. No, but there were some posts apparently where you were attacking people like Michael V, for instance. Coco Martin, Lea Salonga, Vice Ganda, and Ayon. You can't say na you mo pa na-experience yun. But these are famous people that you're going after. So is that part of the strategy? Hindi siya strategy eh. Ang ugali ko kasi, kapag may nakita kong mali, i-correct kita. Kahit sino ka. Wala akong pakialam kung maliit kang tao, kung sikat ka. So reactive ka. Basta mali. Gusto kong itama. Yun yung parang nature ko eh. Kaya, gets mo Pero na ano rin. yung proseso mo? Curious ako. Kasi ako rin, medyo social media rin ako eh. Bago ako nagpo-post, nag-iisip ako, teka lang, ano kayang effect nito? Sa'yo, anong proseso mo? Bago ka mag-post, pag naisip mo, popost mo ba agad? Popost ko agad. Magre-research ka muna. Hindi na. So reactive ka. Kung ano Oo. talaga tingin mo, Kasi yun na pag yun. nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin eh. Kaya madalas, nag-fail yung mga tao, kaya tayo bumabagal. Kasi ang tagal mong i-analyze kung tama ba yung gagawin mo. Parang analysis paralysis. So these people that you've posted about, hindi mo naman pinipili. Hindi ko siya pinipili, Okay. basta pag may nakita kong mali, kukurek ko kahit sino So, ko, wala akong based pakialam sa'yo. sa nababasa mo online. Yeah, naghahanap talaga ako ng mali. Okay, example. Kasi pag may mali, kapag naitama mo yun, doon ka mag-improve eh. Hindi ka ba natatakot na magawa mo din yun? Kung baga hindi mo na-research na maayos yung isang bagay, may masabi ka, pero yung pala, imbis na makatulong, mas lalo pang nakapahamak. Hindi ka ba natatakot Pwede ka naman maaaring mag-apologize eh. Pwede mo naman baguhin yung sarili mo. Yun nga yung difference. Kaya nga ako lang mag-isa gumagawa nito. Kasi hindi ako natatakot magkamali. Kasi naniniwala ako na kaya kong baguhin yan anytime. To be fair, I've seen your public apologies also. So parang magre-react ka. Pero to Gretchen's point, let's take that example again, yung road rage. Sabi ng police, the ex-cop, si Willie Gonzalez, sabi niya, Willie ba, sorry? Oo, Willie Gonzalez. Sabi niya, we didn't see the entire video daw. Yung pinost is just a small part of it. Hindi daw natin nakita yung big picture, and he was defending himself, diba, sa press con. Sabi niya, we didn't see the whole picture, hindi daw siya masamang tao, etc., etc. So in that case, in that instance, do you think about the repercussions of some of the things that you post? Pero feeling ko, nagda-damage control lang sila. Mali talaga yun eh. Mali talaga kasi... Pero minsan, di ba, may mapapost ka online, magva-viral na, pero yung apology mo hindi magva-viral. Kumbaga, nagkamali ka na dito, pero ito, yung apology mo, maliit lang yung engagement. So, hindi rin, kumbaga, hindi mo makukorek talaga. Hindi naman importante na makonvince mo lahat ng tao. Ang importante, makorek mo yun sa sarili mo. That's the thing eh. Diba? Hindi mo naman kailangan paliwanagan lang. Kaya lang, baka yung reputation ng iba, maano na. Kumbaga, nagkamali ka ng statement, tapos
ma-damage mo yung reputation, tapos hindi mo na mababawi yun, di ba? Hindi. ba ganun yun? Ang pananaw ko kasi hindi ko naman hawak yung isip ng ibang tao. Kung maniniwala ka sa akin, edi good. Kung hindi naman, okay lang. Tsaka yung reputation kasi nagbavari. Ang para sa akin kasi, ang ibig sabihin ng reputation, lagi ka lang nagko-comply doon sa mga paniniwala ng ibang tao kung ano yung tingin nila sa'yo. So ikaw wala kang pakialam kung Wala ano akong tingin ng mga pakialam.